Sir, may iba lang ako, tungkol lang doon sa last hearing ng Huwebes. Yun po bang prinisinta ni Senator Rodante Marcoleta na witness, yung Orly Gutesa, na-vet muna po ba ito ng komite? O bigla? Wala. Natatol. Hindi ko nga alam na bigla si may pipresente. Maski man lang yung bago magsimula hearing, sana natimbrihan man lang ako, Mr. Chair. Maski pabulong lang, meron ako mamayang witness. Wala namang problema yun eh. Kasi, alam mo, nire-relax ko yung rules. Kung susundin natin talaga yung rules ng komite, nakasaad doon na 3 days before, kailangan meron ng advance copy ng affidavit at meron ng alam na ng mga komite na merong ganong witness na dadalo. Kaya meron kami tinatawag na 3-day notice rule. Ako, nirelax ko na ngayon dahil siyempre, may mga testigo na ayaw naman nilang baka mag-back out eh. Tulad si Alcantara, si Bernardo, yung iba pa, di ba? Kung i-advance mo yung kopya kagad sa mga miyembro ng komite ng kanilang affidavit, pwede ma-preempt eh. Pwede sila ma-pressure na hindi na sila sumipot. So, nirelax ko na yung rules namin tukol doon. So, maski yung kay Senator Marcoleta, maski yung ora mismo na ipipresent niya, na nagmanifest siya, gagamitin yung kanyang time, yung time slot niya na meron siyang witness. Pinayagan ko na nga eh. Wala naman problema doon. Kaya lang naman nagkaroon ng aberya dahil lumabas yung notaryo at sinasabi niyang hindi ako yung notaryo dyan. Without that, walang problema eh. Kasi yung, maski even sabihin pa ng notaryo na, okay, hindi ako nagnotaryo dyan. As far as yung Blue Ribbon, under oath naman siya nung kanyang sinalaysay lahat yun eh. Kaya sa akin, parang, okay, let's set aside kung hindi man talaga siya na notaryo, pero sumumpa naman siya sa Blue Ribbon na pawang katotohanan sasabihin niya, okay na rin yun, pass na rin yun. Kaya lang naman nagkaroon ng problema dahil nga lumabas yun si Atty. Espera. So kung halimbawa, tinanong naman ni Senator Marcoleta, ikaw ba mismo nagpunta sa notaryo? Ikaw na mismo nagpunta at ikaw ang nagpanotaryo? Sumagot siya ng oo eh. So ngayon lumalabas, kung paniwalaan naman natin si Atty. Espera, hindi talaga nagpunta si Gutesa doon. So ang issue rito, kung nagsinungaling ka na pumunta ka sa notaryo at mapapatunayan later on na hindi ka pala nagpunta, kung nagsinungaling ka sa aspeto na yon sa isa, pwedeng paghinalaan ka, nagsinungaling ka sa lahat. Yung po sinasabi yun ang issue. Pinaliwanag yun ang issue. Falsity in one, falsity in all. In all, yeah, tama. So sumumpa pala siya na siya mismo nagpanotaryo. Sinabi. May transcript eh. Nakita ko yung transcript ng pagtatanong ni Senator Marcoleta. Tinanong siya, ikaw ba mismo ang nagpanotaryo nito? Sabi niya, opo. Kung totoo pala yung hindi ko sinasabing totoo yung kay Tony Espera. Anyway, napag-alaman ko rin na Jarius na yung executive judge ng isang, halimbawa, City of Manila, kasi Ermita Manila yung address ng law office ni Espera eh. So, may jurisdiction yung kasama sa function ng executive judge ng Manila RTC na imbestigahan niya lahat kung mayroong violation sa mga notarized documents. So yun, i-encourage ko ngayon na yung executive judge magsagawa at I think as we speak, magsasagawa siya ng investigasyon. Papatawag niya si Espera, ikaw ba talaga nagpunta? Pag sinabi niya oo, papatawag niya ngayon si Espera para tanungin, ito ba humarap sa iyo? Pag sinabi hindi, yun ang issue kasi pwede niya isubpina itong mga ito eh. I see. So para pakialaman pa namin yun, kasi narinig ko yung media statement ni Senator Marcoleta. Gusto niya, ipatawag ko pa yung notaryo. Malilihis na kami na malilihis. So ipaubaya na namin yon doon sa executive judge ng Manila RTC. Siya na magsagawa kasi nasa poder niya yun eh. Yung sa notaryo. akin, hindi masyadong importante na kung totoo sinasabi ng notaryo. Yun lang, ang issue lang, kung yung falsity in one nga, falsity in all. Yun lang ang issue kay Gutesa. Correct. Okay. Thank you very much po, sir, sa paglilinaw niyo nitong mga issues na ito. Yeah. Thank you, as usual, Jarius.